Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating Banang Diyos, Banal na Panginoon Kristo at Gabay ng Kaliwan ng Galiman ng Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos ay ang at Palestine at mga bansa ay manali kay Panginoong Hesukristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Mabuting Balita o ang ating Banal na Panginoon Diyos pamamagitan ng Banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 13, talata 5 hanggang 8, at 9 hanggang 10, ito po ang mensahe. Pinahintulutan ng halimaw na lumahit sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilahit nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at sa lahat ng naroroon. Binigyan din siya ng pahintulot na digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos at ng karapatang magmamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanyang kabanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo'y may pandinig, makinig kayo. Ang sinumang itinakdang mabihag ay magbihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. At kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. Yan. Ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 3 hanggang 4. Ito po, sa anumang paraan ay huwag kayong padaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling pag-iimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain. Ang itinalaga hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Pagpapasok siya sa templo ng Diyos, uupuro na siya ang Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talatang 21, talatang 23. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilang kapangyarihan ni Kristo at lahat ng paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan at pamunuan, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Alim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Pagpatuloy po natin sa tawag Kabanata 11, talatang 25 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala at di panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggat makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maligtas ang buong ito. Ayon sa nasusulat, magbubuhat sa sayon ng tagapagligtas, papawin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila, pag inalis ko na ang kanilang kasalanan. Ipapatuloy po na Gawa, Kabanata 3, talatang 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lipi at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. At pagpatuloy po natin sa mga Gawa, Kabanata 2, talatang 26 hanggang 36 hanggang 39. Ito ang mensahe. Kaya dapat malaman ng buong Israel
na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawang Diyos na Panginoon at Kristo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at taligdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos natin. Ito po mga salita ng Diyos at mensahe niya sa libong ito sa ating pagbabahagi ng Bible Life Promotion. Mula sa pagbabahagi ng Bible Life Promotions ng mabuting balita o salita ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon Diyos at ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensaheng ito mula dito sa tema na ang Israel at Palestine at mga bansa ay manalig sa Panginoong Jesucristo. Yan. Nais mong ibabati ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Nais niya na ang lahat ng nilalang, lahat ng nag-exist na mga bansa ay magpailalim sa Kanya. Nais niya na sila ay magpailalim sa Kanyang paghahari na nais niya para sa lahat mula doon sa kalangitan. Ngayon ay nais niya na ang bawat mga tao, bawat mga bansa ay manalig sa Kanya. Partikular na pangunahin ng bayan ay yung Israel, na ito ay magkaroon ng pananalig sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na Panginoon Jesucristo. Yun. Bagamat ang Israel ay naging matigas nga ang ulo noong mga panahon na yan, ng kanilang mga ninuno na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo. Maraming mga hindi naniwala sa Kanya, kagaya noong nina Caiphas at na iba't ibang mga ninuno nila roon at mga mamamayang Israelita na hindi na kumilala sa Panginoon Jesucristo. So ngayon ay bagamat ganyan ang nangyari ay sila ay mahal pa rin ng Diyos. Sila ay ang kanilang pagsuway ng kanilang mga ninuno ay naging kalikasan naman doon sa mga hintil. So napagbigyan yung mga hintil o yung iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung mga hintil, iba't ibang mga kagaya particular Palestine, ito ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bansa o ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroong itinakda ang ating banal na Panginoon Diyos na gagawing paghukom. Ngayon, bago mangyari ang paghukom na yan, ay mayroong nilalang ang Diyos laban sa Kanya, kagaya ni Satanas at ng mga anghel na mga kumalaban sa Kanya at mga tao kumakalaban din sa Kanya. Ngayon, itong kalaban sa Satanas at itong kanyang anak, itong 666 ay ito ay kakalaban sa Diyos, sasakupin ito yung buong mundo. Ngayon naman ay ito ay pahihintulutan ng Diyos na sila ay makapaghari sa loob ng 42 taon. So yung mga yan ay makapaghari at masakop nila ang lahat ng lipi. Lahat ng mga bansa, so papayagan sila masakop. Maging ang Israel ay masasakop din nila pagdating ng takda panahon. So yan ay tinakda sa lahat na masasakop nila. Ngayon itong 666 na ito ay uupo doon sa templo banal at papahayag niya na siya ay Diyos. Babasusin niya ang Panginoon Diyos. Yan. Yun naman ay yun ay pinalagay ng Diyos na siya ay basusin ng mga ito sa loob ng ilang panahon. So kaya yung bawat mga bansa ay dapat ay sa panahon, mula ngayong panahon ito, sa huling panahon na maging matatag ang bawat mga bansa, sapagkat malapit na yung pagdating ng ating Jesucristo. At ang mangyayaring huling paghihimagsik ng mga tao, kaakibat yung mga demonyo na mag-asik ng lagim sa buong mundo. So ngayon ay magpakatibay yung Israel, Palestine at mga bansa upang tayo ay sa ilalim ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay maligtasan ang panahon na yan, na kung saan ay mabigat na sasapitin ng mga tao, wala rin dyan sa demonyo at isasagawang paghuhukom ng Diyos, na kung saan yung mga demonyo ay papatayin ito yung mga hindi sasamba sa demonyo. Yan. So siguro naman ay sa Diyos sumasamba ang Palestinian, maging lalo na marami sa Israel ang sumasamba sa Diyos na mga naniniwala sa Panginoon Jesucristo at mga ninuno nila na ninuno nilang Abraham, Moises na pananampalataya na ang pananampalataya natin sa Diyos ay
pinagpapatuloy. So ngayon ay bagamat kaya nga sinabi ng Panginoon sa Kristo, kahit na hindi sila naniwala sa Panginoon sa Kristo, sila ay mahal pa rin dahil nga doon sa paniniwala nila. Yung mga ninuno nila, sila Abraham, ay nanampalataya nila doon sa Diyos. So kaya sila ay binigyan pa rin ng pagkakataon. So ngayon, yung darating na panahon nga, lahat ay sasakupin nung 666. So kaya maging matibay yung Israel, at wala panahon ngayon, kahit na nakatakda masakop ang lahat, ay tayo ay maging matatag laban dito sa mga antikristo na ito, o lumalaban sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. At doon sa kaligtasan spiritual. So ngayon ay, bagamat masasakop niya lahat, yung may mga tao na nasa aklat ng buhay, at maliligtas ay, napakarami tao pa rin dyan na maliligtas na kahit nang masakop pa ito, tayo tuloy na lalaban sa mga demonyo upang hindi tayo nila maalipin at sumamba sa kanila. So ngayon maging matatag yung bawat mga bansa para dyan, at lalo na yung Israel. Yan. So ngayon yung mga nangyayaring mga tayo ngayon ay ng mga tribulasyon, o tayo nasa bukanana ng tribulasyon, na nagkakaroon ng digmaan at mga sakuna o huling panahon na ito. Kaya tayo ay magpakatatag sa mga nangyayari ito na tribulasyon na nangyayari na, o tayo ito yung nagaganap na tayo ay magpakatatag dito hanggang sa dumating ang paghukom at pananakop nitong 666 na ito. Ngayon ay ang masasakop ng 666 ang lahat, maging ang Israel. Kaya tayo ay panampalataya sa Diyos upang tayo ingatan hanggang sa pagtakdang panahon. Bagamat may nangyayari mga digmaan, tayo maging matatag dito. Tayo ay kundi papayagan ng Diyos na malupig kagaya ng Israel. Kahit na digmaan siya na napakaraming bansa, kapag hindi pa panahon na sila ay papalupig, sila ay hindi malulupig ng sino man. So, at kahit na sinong mga bansa, yan. Kaya tayo maging matatag para sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At tayong lahat ay tinakda ng Diyos na ang lahat ay pinapailalim niya sa Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay palataya sa Diyos, magpapailalim sa Kanya mula Panginoon sa Kristo. At iingatan niya tayo hanggang sa takdang panahon na paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya yung mga taga-Israel, yung mga hindi na nanampalataya doon, kayo sa ating banal na Panginoon Diyos, at pagtingin ng mga nanampalataya sa Israel, yung pananampalataya nila sa Panginoon at malagpasan nila, lalong-lalo na ano ba kayo nangyayari ngayon at mga darating mga panahon. Yung mga Palestinian, yung mga nanampalataya doon ng mga Kristiyano, hindi Kristiyano at nanampalataya sa Diyos, kayo magpakatatag sapagkat may darating na paghukom ang ating banal na Panginoon. Iwasan nyo yung gawain hindi mabuti. Yan. Na kung kayo man ay mayroong siguro sa pamumuhay na ito, huwag kayong gumawa ng mabuti. Sundin nyo ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, at hindi ang gawain ng mga demonyo na mga pagpatay ng tao. So, yun na muli, sana ay nagabayan na naman ng Bibleized Promotions ang buong mundo, ang bawat mga bansa mula Israel at Palestine, nasa pananampalataya ating banal na Panginoon Diyos. At pag din ng takdang panahon, ay tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual at malagpasan ang pamumuhay nito at ang darating na paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos, at yung gagawin 666 o gagawin ng Antikristo at mga demonyo sa darating na panahon. Huwag tayong paloko sa mga yan, kaya huwag tayong pandadaya, tayo maging matibay sa pananampalataya. Kapag nadaya tayo niya, tayo ay doon sa parusang impyerno. Kaya huwag yung mga bansa maging matibay, huwag makisa, sapagkat huwag makisa doon sa pandaraya ng mga demonyo para sa pag-ahari nila o pananakop nila sa takdang panahon. Yung mga itinakda mga bansa, mga tao na lalaban doon, tayo ay may mga hinirang na ika nga ay sabi nga ay magagaping masasakong nga lahat at magagapi ang iba, subalit na ang pakipaglaban bilang mga hindi mananampalataya sa mga demonyo, sapagkat papatayin ng mga demonyo yung mga hindi mananampalataya sa kanya. So wala kang ibang option na gagawin sa mga panahon na yan, kundi patuloy kang makipaglaban sa mga demonyo at maging matatag ka sa loob ng 3 taon at apat na
buwan hanggang 4 buwan maging matatagal sa pananakop ng mga demonyo at yung gagawin naman ng Diyos na paghukom ay tayo ay kanyang liligtas niyan. So maging matatag din tayo sa pananampalataya para tayo ay hindi niya tayo pababayaan na mapahamak. Parang simpleng sakuna, hindi tayo mapapahamak dyan sa mga sakunang yan kung tayo ay may pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Kaya muli, sana tayo ay sa panahon ito tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, isugo ito patuloy ng Banal na Panginoon Diyos. Gabayan tayo ng humilagro, pag-imala, kababalagan ng ating Banal na Panginoon, sumala Banal na Santa Maria, gabayan tayo ng ating Panginoon at sa pagtarima ng mabuting balita at pang-araw-araw natin pamumuhay, malagpasan natin upang malagpasan natin at maisabuhay ang mabuting balita at malagpasan natin ang kasamaan sa paligid na nangyayari at tayo makaisa doon sa kaligtasan ng spiritual. At doon sa interpetuity, patuloy nitong magkaisa tayo, pagliwanagan tayo ng Banal na Santa Maria. Magkaisa ba yun, yung iba't ibang mga paniniwala upang sa pananampalataya natin sa ating Banal na Panginoon. Tayo magkaisa dyan at pairalin natin yung mabuti mga aral at magpaira tayo ng kapayapaan sa buong mundo at mahikayat natin ang lahat sa pagkakaisa sa kapayapaan natin ng mabuti mula doon sa pagpapaira ng mabuting pamamahala ng bawat mga kapamahalaan. Papaigting natin ang United Nations at samahan ng bawat mga bansa, mga lipi, mga siyangka. At maliban dyan, yung CBCP and Vatican Church ay patuloy niyong pagbuklod yung sangkatauhan mula man sa Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo sa gabay ng kalimwan ng Gandhi Banal na Santa Maria. At sa ating munting nakayanan, pananampalataya ng gabay ng kalimwan ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Maliwanagin yung lahat sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng ating Banal na Panginoon Diyos at kayo ay mabuklod sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at magkaroon ng kaligtasan ng spiritual. Mabuting pamumuhay sa pang-araw-araw bumuhay at magkaroon tayo ng kapayapaan. Sa mga kapamahalaan, kayo maliwanagan ni Mother Mary at mamahang maduwid, mabuti, makatarungan. Tugunin niyo yung karapatan ng mga tao. Yan. At muli, sana ay nagabayan naman kayo at maliwanagan kayong lahat at tayo ng mapayapa, maunlad at pagpapala ng ating Banal na Panginoon sa ating sa lahat ng uri ng kapahamakan at makabot tayo sa magkaroon tayo ng kaligtasan pagdating ng itinakda ng ating Banal na Panginoon Diyos mula pang araw-araw na pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.